Kumusta po sa inyong lahat, mga kababayan, mga titser at mga kaibigan na bumalik sa channel ni Kalusugan Paglampas 50. Tuwing nagsisimula ang tunog ng kuliglig sa unang bahagi ng tag-init, kapag ang sikat ng araw na dilaw na kumikinang ay bumubuhos sa bawat sulok ng kalye, doon din sa bawat daan mula sa mga tindahang gulayan hanggang sa mga modernong tindahan ng prutas ay puno ng kulay pulang-lila na sobrang kaakit-akit. Iyon nga ang mga hinog na santol o plume mula sa mga bundok, ang mga hinog na prutas na pulang-pula at lila na puno ng matamis na katas na may puting sapin. Tignan ang mga hinog na prutas na umaagos ang matamis na katas. Isipin lamang ang asim na may kaunting pait na sinasamahan ng maanghang na asin at sili ay tiyak na lalabas ang laway ng sinuman, diba? Ang santol o plume ay isang paboritong merienda ng lahat. Isang prutas na nakakaadik na mula sa matatanda, mga bata, lalo na sa mga kababaihan na walang makakaayaw dito. Dahil sa pagkahilig na yon sa panahon ng santol, maraming nagtitinda o namimili ng ilang kilo para ilagay sa ref. Araw-araw kain, papasok sa trabaho kain, nanonood ng TV kain, palitan ng ibang prutas at iniisip na natural ito, may kulay pula at lila na pampadugo, puno ng bitamina C kaya kain lang ng kain araw-araw para presko ang tiyan at maganda. Ngunit mga kababayan at kaibigan, bilang isang propesyonal sa medisina at klinika, nakikita ang dami ng taong walang patumigil na bibili at kakain nito araw-araw, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang boses ng ebidensya-based medicine ay naguudyok sa akin na ibunyag ang katotohanan. Ang santol o plum ay isang prutas na may napakalakas na epekto sa katawan. Ito ay parang isang matalas na kutsilyo na may dalawang talim. At kung naiintindihan ninyo ng tama ang estruktura nito sa biology, kain sa tamang dami at oras, ito ay magiging gamot na nagpapalakas sa mga ugat ng dugo. Lilinisin nito ang dumi at ibabalik ang kabataan. Ngunit kung kainin araw-araw ng walang kontrol, puno ng prutas ayon sa gutom sa dila, kayo ay lalason sa tiyan. Magiging butas ang buto, sisira sa bato, at susunugin ang katawan sa pamamagitan ng matinding init ayon sa sinaunang medisina. Upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng mga ugat at organo kapag kainin araw-araw. Una, kailangan nating buksan ang komplikadong kemikal na nakatago sa likod ng pulang-lila na balat ng prutas. Marami ang akala ay tubig lamang, asim at bitamina C. Malaking pagkakamali iyon. Ang hinog na prutas ay isang maliit na pabrika ng biology. Ito ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng polyphenol at lalo na ang anthocyanin, ang natural na kulay na nagbibigay ng pulang-lila na balat. Bukod pa rito ay maraming bitamina A, bitamina C, potassium at soluble fiber. Neotrogorogenic at isang uri ng asukal na may pangalang SC-bone. At kapag kainin sa tamang dami ayon sa agham at medisina, ang katawan ay makakaranas ng kahangahangang epekto sa sirkulasyon at puso. Una, ang epekto ng paglilinis ng anthocyanin sa loob ng ugat. Ang anthocyanin sa prutas ay isa sa pinakamalakas na antioxidant sa kalikasan. Kapag pumasok sa dugo, ito ay parang mga manggagawa na naglilinis. Nililinis nito ang mga free radical at pinipigilan ang oksihenasyon ng masamang elektron. Alam nyo ba? Ang LDL ay mapanganib lamang kapag na-oxidize dahil doon ito kumakapit sa dingding ng ugat. Bumubuo ito ng plake na nagpapakitid sa ugat at nagdudulot ng stroke at atake sa puso. Ang anthocyanin sa prutas ay pinipigilan ito. Pinapanatili nitong malambot at elastic ang ugat at laging malinis ang daloy. Pangalawa, pinoprotektahan ang kalamnan ng puso at kinokontrol ang presyo ng dugo dahil sa mataas na potassium. Isang maliit na prutas ngunit puno ng potassium. Ang potassium ay direktang kalaban ng sodium sa asin. Kapag sapat ang potassium mula rito, ang katawan ay nag-aalis ng sobrang sodium sa ihi at binababa ang presyon sa ugat. Nagpapababa ng presyo ng dugo ng natural. Kasabay nito, pinapanatili ng potassium ang elektrikal na balanse sa selula ng kalamnan ng puso. Tinutulungan nitong tumibok ng regular ang puso, pinabawasan ang irregular heartbeat at sakit sa dibdib sa matatanda. At pangatlo, mababa ang glycemic index. Para sa may diabetes, hindi kailangang iwasan. Maraming may diabetes na natatakot sa matamis na prutas. Ngunit sa nutrisyon, mababa ang glycemic index nito sa 24. Ibig sabihin, pagkatapos kainin, ang asukal ay sumisipsip ng dahan-dahan. Hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas tulad ng hinog na mangga, nangka o bayabas, kundi ang soluble fiber ay nagpapabagal sa digestion ng starch. Nakakatulong itong i-regulate ang asukal sa dugo kung tamang dami. Sa tradisyonal na medisina, ang prutas ay tinatawag na santol. Sa sinaunang aklat ay malinaw na nakasulat na may asim na may kaunting pait.
neutral. Kapag hilaw malamig, kapag hinog ay nagiging mainit. At pumapasok sa dalawang pangunahing meridian na atay at bato. Ang gamit nito ay linisin ang init sa atay, dagdagan ang likido, tulungan ang paghihi, bawasan ang pamamaga. Para sa mga may problema sa atay dahil sa alak na nagre-resulta sa tuyong bibig, uhaw, madalas umihi, pamamaga, ang asim nito ay nakakatulong na kontrolin ang init, dagdagan ang laway, palamigin ang atay at mapadali ang pag-ihi. Lahat ay magiging maganda kung doon lang titigil. Ilang prutas pagkatapos kumain ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, presyon at atay. Ngunit ang bitag ay nasa sobrang pagkahumaling sa lasa. Bihirang may kumain ng 2 o 3 lang. Kainin ang 12 ng prutas, buong plato, araw-araw sa tag-init. At ang ugali na kainin araw-araw sa malaking dami ay biglang babaliktarin ang lahat. Ginagawa nitong mula gamot sa puso tungo sa tahimik na pumatay sa sistema ng digestion, buto at bato. Alam niyo ba na ang konsentrasyon ng oxalic acid ay magbubuo ng kristal na mapanganib sa bato? At ang tiyan ay masisira, mabubutas dahil sa citric at malic acid kapag kainin ng walang laman ang tiyan. At bakit tinatawag sa tradisyonal na medisina na prutas na nakakasira sa lakas kung sobra? Mga kababayan, aminin natin ang kahangahangang benepisyo ng anthocyanin sa balat para linisin ang dugo, babaan ang presyon at protektahan ang puso. Iyon ang magandang bahagi. Ngunit kailangan kong ibunyag ang kabilang panig para makita ang totoong katotohanan sa medisina. Ang santol ay isa sa pinakamataas na acid na prutas sa kalikasan. At kapag kainin araw-araw sa malaking dami ay direktang nagiging bagyo ng acid na sumisira sa ngipin, tiyan, buto at sistema ng pag-ihi. Una, ang pag-atake ng citric at malic acid na sumisira sa dingding ng tiyan at ngipin. Maraming pumupunta sa akin sa botika na nagrereklamo. Doc Juan, sa tag-init sobra akong nag-crave kaya araw-araw kumakain ng plato na may asin at sili. Ngayon ang ngipin ko ay sobrang sensitibo kapag malamig na tubig ay sumasakit hanggang utak. At ang tiyan ko ay sumasakit, mainit ang lalamunan at paulit-ulit na heartburn. Ang katawan ay sobrang pagod. Mga kaibigan, ang salarin ay walang iba kundi ang citric at malic acid na mataas sa prutas. Sa bibig kapag nginunguya, ang organic acid ay sumasalakay, tinutunaw ang calcium at phosphate sa ngipin. Ito ang demineralization ng enamel. Kain araw-araw ay magiging sanhi ng pagkasira ng enamel, nagiging sensitibo ang dentin. Nagdudulot ng chronic sensitivity at madaling mabaklas o mabulok ang ngipin. Sa tiyan naman, may HCl na. Kapag dagdagan ng acid mula sa prutas, lalo na sa walang laman na tiyan o hapon, ang konsentrasyon ay tataas at lalampas sa limit. Ang sobrang acid ay sisira sa mucus layer at direktang aatake sa lining ng tiyan. Nagdudulot ng ulcer, irritation, at GERD, at matinding sakit. Pangalawa ay ang panganib sa buto at kidney stones dahil sa oxalic acid. Ito ang pinakamapanganib at tahimik na epekto na hindi alam ng 99%. Sa prutas ay may oxalic acid na may malakas na affinity sa calcium. Kapag kainin, ito ay magbubuklod sa calcium sa pagkain o sa bituka para maging calcium oxalate. Ito ay hindi matutunaw na kristal. At ang resulta ay 2 masamang senaryo. Una, osteoporosis. Upang neutralihin ang sobrang oxalic acid, kukunin ng katawan ang calcium mula sa buto at ngipin. Kain araw-araw ay parang inuubos ang buto, nagiging brittle at madaling mabali sa pagtanda. Pangalawa ay kidney stones mula sa calcium oxalate. Ang maliliit na kristal ay mapupunta sa bato. Sa bato, kapag concentrated ang ihi dahil sa kaunting tubig, sila ay magdidikit at lalaki na parang tinik. Sasakit ng husto, magdudulot ng dugo sa ihi, impeksyon at sisira sa bato na magdudulot ng kidney failure. Pangatlo ay ang pagtaas ng init at phlegm ayon sa tradisyonal na medisina. Kahit hinog ay may init, ang matatanda ay may kasabihang masantol ay pumatay sa ilalim ng kama o sobrang kain ay sisira sa buto. Ito ay mainit na prutas. Kung sobra araw-araw, ang init ay sisira sa likido, magbubunga ng init sa atay at tiyan. Magdudulot ng pimples, pamumula, pangangati, mouth ulcer, bleeding gums. Sa digestion, sa bituka ay magdudulot ng tuyong dumi, chronic constipation at hemorrhoids na may dugo. Natapos na ng sinaunang aklat. Sobrang kain ng santol ay nagdudulot ng phlegm, init at pinsala sa tiyan at lakas ng katawan. Nakikita nyo, masarap pero mapanganib. Bilang doktor, hindi ko ipinagbabawal, pero sa maikling tag-init ay maaaring tamasahin basta alam ang paraan para i-neutralize ang acid at init.
At narito ang 4 na hakbang na protocol para sa santol na ginawa ko para magamit sa bahay. Hakbang una, pumili ng hinog na prutas. Huwag kainin ang hilaw o berde na may batik. Mas mataas ang acid sa hilaw ng 5 to 7 beses. Pumili ng pulang hinog, malambot at umaagos para mas mababa ang acid at mas neutral. Hakbang 2, ibabad sa baking soda or lime water. Pagkatapos hugasan, ibabad sa tubig na may baking soda o light lime water sa loob ng 50 na minuto. Ang alkaline ay magre-react at in-neutralize ang karamihan sa acid sa balat at bawasan ang toxicity mula sa labas. Hakbang 3, balatan kung sensitibo ang tiyan. 80% ng acid at tannin ay nasa balat. Kung may history ng ulcer o kidney stones pero gustong-gusto, balatan at kainin ang laman lang. Mas matamis at ligtas sa tiyan. Hakbang 4, banlawan ang bibig. Pagkatapos kainin, banlawan agad ng malinis na tubig o saline para tanggalin ang acid sa ngipin at protektahan ang enamel. At mahalagang paalala, huwag magsipilyo agad pagkatapos kainin. Dahil ang enamel ay malambot dahil sa acid at masisira palalo, hintayin ang 30 minuto bago magsipilyo. Nakikita nyo? Sa maliit na pagbabago batay sa biochemistry ay maaaring in-neutralize ang karamihan sa pinsala mula sa acid. Ngunit ang pinakamalaking tanong, pagkatapos in-neutralize, gaano karami ang ligtas kainin sa isang araw? At sino ang dapat iwasan ito ng tuluyan? At paano pagsamahin sa iba pang sangkap para maging masustansya at neutral sa init? Pagkatapos ng nakaraang bahagi, ginamit natin ang ebidensya para buksan ang dalawang mukha ng prutas. Naiintindihan na ang proteksyon sa puso mula antocyanin, pero nakita rin ang madilim na bahagi ng acid storm na citric, malic at oxalic. Sisira sa ngipin at tiyan. Magpapabutas sa buto at magbubuo ng bato. Naiintindihan na ang protocol sa pag-neutralize sa pamamagitan ng pagbabad at banlaw. Ngayon para tapusin ng buo ang video, para masiguradong ligtas ang pagtamasa sa merienda ng tag-init, ibabahagi ko ang ligtas na dami at listahan ng mga dapat iwasan. Una, ang ligtas na dami. Marami ang nagtatanong, Doc Juan, hinog na, binabalatan at binabad, gaano karami? Kahit may mga hakbang, may oxalic acid pa rin sa laman at init. Ang katawan ay may limit. Ang buffer ng bato at tiyan ay kayang i-process ang tiyak na dami sa 24 oras. Para sa healthy adult, maximum 5 to 10 prutas, mas mababa sa 150 gram bawat araw. Para sa bata, 2 to 3 prutas lang dahil sensitibo ang tiyan at ngipin. At pinakamainam na oras, huwag kainin ng walang laman, hindi umaga pagkagising o hapon. Pinakamaganda pagkatapos kumain ng 30 to 45 minuto. Ang pagkain sa tiyan ay magiging buffer, magpapalabnaw sa acid, at mababawasan ang irritation at absorption ng oxalic acid. Tungkol sa frequency, ito ay seasonal, 1 to 2 buwan lang. Huwag kainin araw-araw. Gamitin ang alternate. Kain 2 na 3 araw, pahinga 1 na midway araw para ma-flush ang oxalate at pababaan ang init sa atay. At narito ang 5 grupo na dapat iwasan batay sa clinical na pharmacology at ebidensya. Una, ang may history o kasalukuyang kidney stones o kidney failure. Ang oxalic acid ay pangunahing sangkap para sa calcium oxalate stones. Kung may stones or impaired kidney function, kahit kaunti ay parang lason sa bato. Tataas ang stones, magdudulot ng blockage at papabilis sa kidney failure. Pangalawa, ang may ulcer sa tiyan, duodenum o severe GERD. Ang lining ay nasira na. Ang acid ay parang asin sa sugat. Magdudulot ng matinding sakit, posibleng bleeding o perforation. Pangatlo, ang may tendency sa pimples, internal heat o hemorrhoids. Sa tradisyonal, mainit ito. Kung mainit na ang katawan, madaling magka-mouth ulcer o oily skin at pimples o hemorrhoids, ito ay magpapalala. Magdudulot ng mas malaking bukol, dugo at pimples sa buong katawan. Pang-apat, ang buntis. Sa pagbubuntis, mas mataas na ang init dahil sa hormones. Kain araw-araw ay magdudulot ng malubhang constipation na mapanganib, magpapataas ng pressure sa tiyan, at posibleng miscarriage. Dagdag pa, tataas ang morning sickness at reflux. Panglima, ang umiinom ng maintenance meds lalo na para sa diabetes o blood thinner. Ang compounds ay maaring magbago ng metabolism sa atay, magdulot ng interaction at hindi stable na control sa sakit. At para tapusin ang sharing ngayon, bibigyan ko kayo ng mahusay na tip mula sa modernong nutritional medicine. Kung hindi kayo sa mga bawal at gusto pa rin kainin, gamitin ang food pairing para i-neutralize ang acid at init. Una, kainin kasama ang asin na may calcium o gawin itong chicharon o calamansi.
Kapag may calcium mula sa labas, ito ay magbubuklod sa oxalic acid sa bituka at itatapon sa dumi ng hindi sumisipsip sa dugo. Pangalawa, ang nilagang santol na may panutsa at luya. Sa halip na hilaw na may sili na nagpapataas ng init, balatan, hiwain at lagyan ng panutsa at sariwang luya. Ang panutsa ay malamig at matamis, nakakatulong na in-neutralize ang acid. Ang luya ay nagre-regulate sa tiyan. Ang combo ay magiging light at hindi nakakainit o nakakasira sa tiyan. Mga kababayan, mga kaibigan, natapos na ang paglalakbay ngayon tungkol sa nangyayari kapag kainin araw-araw ang santol. Ginamit natin ang agham para i-explain mula sa antosyanin na nagpoprotekta sa puso hanggang sa acid storm na sumisira sa ngipin, tiyan at bato. Nakuha na ang protocol sa dami Fing Sayas des Prutas at pinakligtas na paraan. Gusto kong sabihin mula sa puso, ang mga produkto ng tag-init sa ating bansa ay sagana at kahanga-hanga. Ang santol mula sa ating mga bundok ay walang kasalanan. Ito ay mahalagang nutrisyon kung alam natin gamitin ng may kaalaman. Ang mali ay nanggagaling sa pagpapasasa sa dila habang nakakalimutan ang hirap ng mga organo sa loob. Maging maestro ng kaalaman sa kalusugan para maging matalinong manggagamot at tagapag-alaga sa sarili at pamilya. Tamahin ang hinog na santol ng may pagpipigil at agham para ang tag-init ay puno ng lasa at kalusugan. Sana ang mga sharing ko ngayon ay nakatulong na alisin ang pagkalito at magbigay ng tamang pananaw sa santol. At kung nakatulong ang sharing na ito, paki-like at i-share sa mga mahal sa buhay para sama-sama tayong mabuhay ng masaya, malusog at matalino. Salamat sa inyong lahat na naglaan ng oras para sumama sa akin. Ako si Dr. Juan. Naway maging malusog ang katawan, maayos ang digestion at mapayapa ang isip ninyong lahat. Mabuhay ng matagal.